Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So nung isang araw nga ay lumabas ang balita na lilipad na patungo sa Houston, Texas ang two-time MVP Giannis Antetokounmpo upang makipag-workout sa two-time Finals MVP, regular season MVP, Defensive Player of the Year, NBA Champion at all-time Blocks leader Hakeem Olajuwon. Ang NBA legend na ito ay isa sa may mga pinakamagandang footwork kung hindi siya ang may pinakamagandang o swabing galaw sa pinta. Nakipag-workout nga sa kanya noon ng mga tulad nila Kobe Bryant at LeBron James. Off-season ng taong 2009 na makipag-workout si Kobe Bryant kay Hakeem at matapos ito ay sobra pang nag-improve ang galaw ni Kobe na naging malaking tulong sa pagkampiyon nila sa sumunod na season. Sumunod naman si LeBron kay Kobe noong off-season ng 2011 na makipag-workout din siya sa legend. At matapos ito ay nagkaroon nga si LeBron ng arguably greatest season of all time kung saan nauwi niya ang MVP, Finals MVP, Championship at siya din ang sana mag-uwi ng Defensive Player of the Year Award kung hindi lang ito napunta kay Marc Gasol na naging sobrang controversial. Matapos nga ni LeBron makipag-workout dito ay mas gumanda na ang galaw niya sa poste, isang bagay na hanggang ngayon ay gamit na gamit niya. Habang bumabagsak na nga ang kanyang athleticism ay footwork na nga niya ang ginagamit niya ngayon mga kaibigan. At ngayon nga ay hopeful si Giannis na matuto mula sa legend Hakeem Olajuwon dahil balang araw ay mawawala din ang kanyang athleticism. At kung gusto niya nga tumagal sa liga tulad nila Tim Duncan, Kevin Garnett at Dirk Nowitzki, kailangan nga ay fundamentally sound siya at hindi lang umaasa sa mga dunks. Subalit ang former All-Star Gilbert Arenas ay hindi nga kumbinsido dito. Laos na nga daw ang style of play ni Hakeem at hindi na umano ito magagamit ni Giannis sa ngayon. 50,000 nga daw ang binabayad dito sa matandang Hakeem na nagtuturo ng mga galaw mula pa sa dekada 80 o 90. Isang bagay na binatikos ng mga fans dahil halos hindi nga daw nalalayo ang footwork ni Hakeem at Jokic at kitang-kita naman daw natin kung gaano pa din ito kaepektibo ngayon. Unstoppable nga ito kahit na sardinas lang kung tumalon. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tama ang desisyon ni Giannis na makipag-ensayo kasama si Hakeem Olajuwon? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Buddy Hield matapos na magdomina para sa kanyang bansa na Bahamas para sa pre-Olympic qualifiers. Nagkasundo na ang Indiana Pacers at ang kampo ni Buddy Hield na ililipat na siya nito ng team. Tiyak na nga matitrade ang sharpshooter na ito. Hinihintay na lamang kung anong team ba ang handang tumanggap ng kanyang 18 million per year na sahod na up for contract extension. Well, ayon kay Shams ng The Athletic ay potential landing spot nito ang Lakers. Noon pa umano ay sobrang interesado na ang Lakers sa kanila ni Miles Turner. Ngunit ngayon lang nga daw talaga ito naging available para sa trade. Last season ay nag-average si Buddy Hield ng 17 points, 3 rebounds and 5 assists per game on a very efficient 42.5% shooting sa 3-point line. Ganun pa man ang tanong ay kung saan pa nga ba siya sisingit sa Lakers mga kaibigan na very loaded na sa ngayon. Saan pa nga ba siya dito mabibigyan ng playing time nang hindi maapektuhan ang development nila Austin Reaves at Max Christie? Ano ba masasabi nyo tungkol dito?